Konnichiwa, Jonari desu. So, meron kasi nag-comment sa isa sa mga videos ko. Tinatanong niya kung meron daw bang free language training dito sa JPEPA program. Sa totoo lang, matagal na matagal ko nang gustong gawa ng video yung about sa JPEPA, yung kung paano yung flow niya from application hanggang sa magkaroon ka ng employer. Kasi maraming may misconception na iniisip nila magla-language training muna bago ka magkaka-employer and so on. Okay, dito kasi sa program, it's the other way around. So, kailangan mo munang ma-match magka-employer, then saka ka ng language training. So, bale ang process niya is yung application. Pag nag-post na sila sa website na hiring na or open na sila para sa candidates ng JPEPA, kailangan yung mag-login doon. Meron sila dong nakalagay kung saan kayo kailangan mag-register. So, i-register nyo muna yung sarili nyo. So, after nyo i-register yung sarili nyo, tsaka sila magbibigay sa inyo ng appointment kung kailan nyo ipapas yung requirements, doon mismo, direkta sa window. So, saan yung window na yan? Sa may POEA po, sa may Ortigas. So, after nun, magre-release sila ng shortlist. So, kapag na-shortlist ka, doon ka na sa next step, which is yung joint interview. So, after naman ng joint interview, yun naman yung susunod na yung matching. Doon naman sa matching, alam nyo naman na, in-explain ko na yun sa isang video ko, na pipili kayo ng 10 na facilities. Tapos, kung isa dun sa mga facility na yun ay pinili kayo, match na kayo, may employer ka na. So, after nun, magsa-start ka na ng language training. Depende yan kung saan venue. Minsan, di ko lang sure ha kung meron pa rin yung online or lahat face-to-face na. Kasi gradually nila binabalik yung face-to-face. Kasi medyo okay naman na yung COVID, di ba? So, sa madaling salita, pag ikaw na match, may employer ka na. So, ang nagpapaaral sa'yo ay employer mo through JPEPA or GQuels. Hindi ka makaka-proceed sa language training kung hindi ka na match. Okay? Kasi kung hindi ka na match, technically wala kang employer. So, stop ka na dun. And then, after ng 6 months training mo, language training mo sa Philippines, lilipad ka na dito sa Japan. And then, continue ulit for another 6 months ng training. After ng 6 months mo ng training dito sa Japan, tsaka ka na pupunta mismo dun sa facility kung saan yung employer mo. Okay, may nagtatanong din, while training, may sweldo ba? Okay, hindi ko siya mako-consider na sweldo kasi hindi siya kalakihan. So, ang tawag ko dyan, allowance. Pero, goods na rin siya kesa wala. Kung wala ka namang sinusuportahang pamilya, kung hindi ka naman breadwinner, goods ka na dun. Yung totoong sweldo, kung ano yung nakasaad sa contract mo, ay magsisimula once na lumipat ka na dun sa facility. Dun pa lang siya magsisimula. Dun ka pa lang makakasweldo talaga ng kung ano yung nakasulat dun sa kontrata. At kapag nakalipat ka na sa facility, dun na magsa-start yung hindi na ganun kahaba ang Benkyojikan mo, pero makakakuha ka pa rin ng Benkyojikan. So, you're gonna work while studying. So, hindi lahat nag-offer na magandang study program. So, yan yung sinasabi ko sa inyo, mamili kayo ng maayos during matching. Kasi, mas mahaba na yung work kesa dun sa study. So, hahanapan mo na rin ng paraan sa sarili mo kung paano yung effective way, kung paano ka makakapag-aral. Sa nurses, yearly for 3 years, so 3 tries, kayo magte-take ng licensure exam. Sa Kaigo naman, after 3 years, dun sa 3rd year contract nyo, after nun, dun pa lang kayo mag-e-exam. So, yung sa Kaigo, yung sa caregiver, one take lang. So, kung bumagsak kayo doon, depende na rin yun sa employer nyo kung i-extend pa kayo or bibigyan pa kayo ng isang chance. Sa Kanggo din, ganon, after ng 3rd take nyo, kung wala pa din, depende rin yan sa employer nyo kung bibigyan kayo ng second chance pa. Ayun lang. So, I guess sana nakatulong. Medyo na-explain ko siya. Mabilisan lang at saka very brief ko lang in-explain. So, kung may mga iba pa kayong tanong, iwan nyo lang sa comment. Thank you!